upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kaniyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon, na pinangalanan niyang Pedro, at si Andres, na kaniyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kaniyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kaniya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang magpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa paghirang ni Jesus sa kaniyang 12 apostol o alagad. Kung inyo pong mapapansin, ang pagiging apostol ni Jesus Nazareno ay nagsimula sa tinatawag nating tawag. Ang pagtawag ay mula sa Diyos. Ang Diyos ang unang kumilos. Ang Diyos ang nagpasimula ng misyon at ang pagsang-ayon ay ang pagtugon ng tao. Walang sino man sa mga apostol o alagad ni Jesus ang nag-volunteer o nagpresenta upang makasama sila sa misyon. Hindi rin po sila pinilit ng ating Panginoon. Kaya nga ang pakikiisa sa misyon ni Jesus Nazareno ay 100 at paanyaya tungo sa landas ng kabanalan. Kaya't masasabi po natin na ang misyon galing sa Diyos. Sa Kanya nagmula ang gawaing pangkaligtasan at hindi sa tao. Tayo pong lahat
ay nakikibahagi lamang sa gawaing ito ng Panginoon. Mission flows from the heart of God. Ang misyon ay bumubukal at umaagos sa puso ng Diyos. Ano po ang mga gawaing pangkaligtasan o pagmimisyon ni Jesus Nazareno? Nabanggit sa ating ebanghelyo ang pagpapagaling sa mga may sakit, ang mga pilay nakapaglakad, ang mga bulag nakakita, ang mga bingi nakarinig, ang mga patay binuhay, at pinaalis at pinalayas ni Jesus Nazareno ang masasamang espiritu. Kaya dalawang mahalagang punto sa ating pagninilay sa araw na ito. Una, pagtugon. Kaya po tayo nanditong lahat sa mga sandali at oras na ito dahil tayo'y inanyayahan ng Diyos. Tinawag, pinili, at hinirang niya ang bawat isa sa atin ngayon sapagkat mahal niya tayo. Ang pagpunta po ninyo dito, ang pakikinig ng ating mga kapatid online at pakikisama, pakikisalo sa banal na Eucharistia, ito po ay isang paraan ng pagtugon. Lahat po tayo inaanyayahan at tinatawag ng Diyos. Subalit, hindi lahat ng tao ay tumutugon. At alam naman natin, sa mga taong may bukas pusong tumutugon, hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Kaya nga kung inyong mapapansin, sa mga hinirang at pinili ng Diyos, anumang pagsubok, hindi nauubos ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Makakaasa tayo na sa ating pakikipagtulungan sa kaniyang gawaing pagkaligtasan, hindi tayo iniiwan at pinababayaan ng Diyos. Ikalawa, pagmimisyon. Tayong lahat po ay hindi lang basta tinawag, hindi lang basta-basta tumutugon. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang magmisyon, upang ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon, upang ipadanas sa ibang tao ang kagandahang loob ng Diyos at upang ibahagi ang panawagan ng pagbabalik loob. Tandaan po natin, mga ordinaryong tao ang hinirang ni Jesus Nazareno upang maging kaniyang apostol. Kaya't huwag din nating pagdudahan ang ating mga sarili. Anumang katayuan at estado natin sa buhay, mahalaga tayong lahat sa Panginoon. Pwede tayong maging instrumento ng Panginoon, ng kaniyang awa at pagmamahal. Basta mahalaga, ibigay natin ang ating sarili sa Kaniya at maglaan tayo ng oras at panahon upang makinig at sundin ang kaniyang kalooban. Sa banal na Eucharistia na ating inihahandog sa araw na ito, pagnilayan natin ang mga salitang ito, pagtugon at pagmimisyon. Mga kapatid kay Kristo, tayong lahat makasalanan. Tayong lahat nagkasala. Tayong lahat hindi karapat-dapat sa Diyos. Subalit, tayong lahat patuloy niyang tinatawag at inaanyayahan
upang maging instrumento na ng kaniyang awa at pagmamahal. Hindi kasi tayo tinitignan ng Diyos base sa dami at bigat ng ating kasalanan. Tinitignan tayo ng Diyos base sa kaniyang habag at pag-ibig. Habag dahil tayong lahat pinatawad niya. Pag-ibig dahil tayong lahat sa bawat araw kanyang kinukupkop, inaalagaan at inaaruga. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.